Good morning. Katatapos lang namin mag-pray and sobrang nakaka-overwhelm and sobrang nakakapagpalip up ng soul pagkatapos mong manalangin. Ganun talaga no, kapag alam mo naging lifestyle mo na yung panalangin, hindi ka na nabibigatan, kundi nandun na yung excitement na Lord, ano yung sasabihin mo sa akin ngayon? And ganun din ikaw. Actually, minsan hindi ikaw yung nagpe-pray eh. Kasi minsan parang wala kang alam ano yung pagpe-pray mo. Pero kapag nag-enter ka sa presence ng Panginoon, in-tune mo yung spirit mo sa Kanya, grabe, dumadagsa yung ano yung gusto mong ipanalangin. Minsan nga, parang gusto mo magbabad na lang. Kaya lang, siyempre, consider mo rin yung time. May mga trabaho pa, mayroon pang mga gagawin na iba. Pero, ang gusto kong i-point out ay hindi mo problemahin kung anong ipapanalangin mo as long as you are willing to pray and as long as you are willing to communicate with God. Kasi siya mismo, siya yung magbibigay kung ano yung ipapanalangin mo. Siyempre iba pa yun yung mga gusto mo talaga, yung desires mo, your own desire. Pero karamihan kapag naging lifestyle mo na yung prayer, ipinapanalangin mo na lang kung ano talaga yung kalooban niya. And hindi ka nagpo-focus sa sarili mo, kundi mas marami kang prayer for the others, hindi lang sa sarili. And glory to God, no? Sa akin personally, mababaw pa yung relationship ko sa Panginoon. At dahil doon, ginugol ko na mas lalong lumalim ng lumalim every day. I choose to walk on godly character. My attitude reflects Jesus. My heart aligned to His Word. And my action brings glory to Him alone. I'm not perfect, but I'm still growing every day by His grace. And I declare that no weapon formed against my character shall prosper, because I am rooted in Him. I am rooted in Christ. Greater is He that who is in us than who is in the world. God bless you, Kapsat.